Alas 3 ng umaga kung tawagin ito ng iba ay Devil's Hour o Witching Hour, na pinaniniwala ang oras kung kailan malakas at aktibo ang mga masasamang espiritu o demonyo. Ayon sa pamahiin, ito ang oras kung kailan mahina ang puwersa ng kabutihan at nasa rurok ng kapangyarihan ng mga negatibong elemento. Para sa akin ito ay mga katang-isip lang, mga panakot ng matatanda para sundin ng mga bata ang kanilang bilin. Pero may isang gabi na nagbago ang lahat. Ang gabing iyon na iniwan akong mag-isa sa bahay. Sabado ng gabi. Maaliwalas ang langit at tahimik ang buong paligid. Lahat ng kasama ko sa bahay ay umalis para sa isang pagtitipon sa probinsya at ako lang ang naiwan. Hindi naman ako kinakabahan o natatakot. Sanay ako sa katahimikan at madalas na nag-i-enjoy kapag mag-isa. Pinagpatuloy ko ang aking gabi sa panonood ng pelikula. Kinakain ng paborito kong snacks at wala akong pakialam sa oras. Napatingin ako sa orasan 2:45 fib. Naisip ko oras na siguro para matulog, pero may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Tila may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay, kahit nasarado ang lahat ng bintana. Binaliwala ko ito. Sinabihan ng sarili na iniisip ko lang yun dahil sa pagod. Pumunta ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Tahimik, masyadong tahimik. Para bang lahat ng ingay sa labas ay nawala. Hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin isang presensyang hindi ko maipaliwanag. Alas 3 na ng umaga. Ang oras na sinasabi ng matatanda na malakas daw ang mga espiritu. Nagpatuloy akong nakahiga. Pilit na pinapakalma ang aking isip. Pero biglang may narinig akong kaluskos mula sa baba. Nagising ang aking diwa at tumayo ang balahibo ko. Ipinikit ko ulit ang aking mga mata. Sinubukan kong isiping baka hangin lang iyon o kaya naman pusa sa labas. Ngunit, narinig ko ulit ang ingay. Mas malapit, mas malakas. Para bang may naglalakad sa ibaba. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pababa na sana ako ng hagdan. Ngunit napahinto ako nang marinig ko ang tunog ng mga kaldero at pinggan sa kusina, tila may nag-uugas. Pero imposible yan. Ako lang ang tao sa bahay. Huminto ang paggalaw ng lahat at sa sobrang katahimikan, dinig na dinig ko ang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag, pero nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. May kung anong presensya na tila nanonood sa akin mula sa dilim. Dahan-dahan akong lumapit sa kusina. Biglang may dumaan na malamig na hangin sa batok ko. Parang may humaplos. Hindi ko na napigilan. Napasigaw ako ng malakas at sa pagbulalas ko ng takot, biglang bumukas ang ilaw. Tahimik. Wala na ang mga yabag. Wala na ang bulong. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang mga nangyari. Hindi ko alam kung totoong mga espiritu ang bumisita sa akin ng gabing yon. Di ko tuloy maalis sa isip ko kung dahil ba sa alas 3 ng umaga kaya nangyari sa akin yon, o dahil lang sa mapaglarong isipan. Sa mga sumunod na araw, pilit kong binabalikan ang mga detalye ng gabing iyon ng mga yabag. Ang mga katok, ang malamig na hangin na tila umaplos sa akin. Normal na ulit ang lahat, pero tuwing tatama ang alas 3, hindi ko maiwasang kabahan.